Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Kung ba sinasabi natin, ito ang sabi niya, it's time for us to look for another trade partners. Kasi naman, sinasabi nitong si Marcos Jr., napakalaking accomplishment daw ho ng 1%. Anak ng tokwa, yung ibang mga world leader, yung ibang mga presidente, hindi naman ho sila nagpupunta ng Washington, pero napapaliit ho nila yung taripang pinapataw ng Estados Unidos sa kanilang mga produkto. Itong si Marcos Jr., gumastos na tayo ng pagkalaki-laki kung sino-sino pa ang binitbit niya na kanyang entourage dyan sa Washington, tapos 1% lang ang tatapyasin sa taripa. Anong klaseng kabalbalay niyan? Kaya naman, sang-ayon tayo sa sinasabi na to nitong si Ping Lacson. Ano ho talaga ang sabi? Base ho dito sa post ng News 5. Teka ho ito, worst insult. Ang caption ho ng post na to ng News 5 na sinabi nitong si Senator Ping Lacson, worst insult. Napakalaki sampal sa pagmumukha ng mga Pilipino yan. Ganito, ilinarawan ni Sen Ping Lacson ang kasunduan ni na Pres Bongbong Marcos at US President Donald Trump kung saan ibinaba sa 19 mula 20% ang tariff rate na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas simula Agosto. Yan, worst insult. Kahit pa paano dapat palakpakan natin nga si Ping, no? Kahit paminsan-minsan sumasablay yan. Dito sa isa na to, kahit nakasama siya sa alyansa, kakagatin ko na. Kasi kung pagka pinagtanggol ko pa yan, baka ako nang makaladkad sa sa kahihiyan, di ba? Ayon sa senador, panahon na para maghanap ng ibang trade partner ang Pilipinas. Dapat lang ho talaga mga kababayan, no? Dapat lang ho talaga na maghanap na tayo ng ibang trade partner dahil itong Amerika na to, akala ko ba tayo ang little brown brother ng mga Amerikano na yan? Dapat sana ginawa man lamang 10%. Di ba? Ginawa man lamang sana na 15%. Yung antindi binawasan 1%. Ano tayo mga lang yan. Ito, 19% versus 0% tariff is definitely not the most fair deal between decades-old friends or allies like the United States and the Philippines, saad ni Lacson. For your information, Senator Ping Lacson, hindi tayo friend. Hindi tayo friend ng mga Amerikano na yan. Tayo ay ally. Dalawang magkaibang bagay yung ally tsaka friend. Kung friend tayo ng mga yan, hindi na tayo kailangan magpunta dyan sa Estados Unidos para babaan ng 1% ang taripa sa ating mga produkto. Malinaw ba yun mga kababayan? Ally, kasama tayo sa digmaan. Yun, ganon tayo tingnan ng mga Amerikano. Tayo ay allies. Pagka naririnig nyo yung salitang allies, wag ho kayo masyadong kiligin. Hindi kaalyado, wag ho kayo masyadong kiligin. Dalawang magkaibang bagay yung mga allies at friends ng Amerika. Sinong friends ng Amerika? Australia, Japan, Canada, UK. Sino pa? Yung mga nandiyan sa yung mga kachokarat nila dyan sa G4. Di ba? Yaan ang friends nila. Sino yung mga allies? Allies dyan. Yung mga isa pang friends nila, Taiwan. Kaya nila magpakamatay para sa Taiwan. Pero sa Pilipinas, no, we don't have any problem with China.
President Xi Jinping were very good friend. Tayo naman away tayo ng away sa China sa pag-aakalang babakapan tayo ng ating mga big white brothers. Ano ka ng tokwa? If I may add, it is the worst insult that a host throw at his guest. Oh, yan ang pinaka-worst insult na ibibigay ng isang guest country, ng isang host country sa kanyang guest. Siguro, itong si Senator Ping Lacson, hindi niya, tagal na siya sa politika, hindi pa niya kayang tanggapin na hindi tayo kaibigan ng mga Amerikano. Tayo mga kasangkapan nila na pagka meron silang gera, kailangan nating rumisponde para sa kanila. Yun ang ating silbi bilang isang bansa dito sa mga Amerikano to. Hindi ako anti-American. Wala akong galit sa mga Amerikano. Meron tayong cultural ties. Meron tayong historical something sa mga Amerikano. Di ba? Hindi tayo galit dyan sa mga yan. Pero dito sa ginawa nila na to sa ating bansa, sa lahing Pilipino, napakalaking insulto nito. Kahit na hindi isa bagay kasi presidente natin bangag eh. Wag tayong umasa na makatanggap ng respeto kung napakababoy nang nagpunta diyan sa Washington. Si Tatay Digong ilang beses inimbitahan na magpunta diyan sa Amerika, ni minsan hindi siya nagpunta. Hindi ako pupunta diyan. Ba't ako pupunta diyan? Makikipagkalakaran ako doon sa mga karatig bansa ko. Yung wala pang 3 minuto, nandun na yung aking mga produkto. Hindi kailangan tumawid pa ng Pacific Ocean, Atlantic Ocean yung mga produkto ko bago pa umabot dyan sa Amerika na yan. Di ba? Ang labo eh. Isa sa mga leading economy sa buong mundo ay nasa Asia. Hindi natin tinitake advantage yun. Inaaway natin yung leading economic juggernaut na nasa Asia, na ang ginagawa natin, imbis na, tingnan nyo ang Vietnam, Indonesia, nakikipagkaibigan sila sa China. Dahil gusto nilang gatasan, lahat ng pwede nilang magatasan dyan sa bansa na yan. Okay, pag-usapan natin yung mga pinag-aagawang isla. Pero tayo? Mag-trade tayo. Isalin nyo naman kami sa inyong economic growth. Diba? Tayo hindi. Kung kakabisit. Uulit na naman tayo. Ito na. Si Auntie Claire muna tayo. Dito muna tayo kay Auntie Claire. Random ko tong si Auntie Claire eh. Random ko tong si Auntie Claire na hindi niya alam kung paano niya didepensahan eh. Dito sa video niya na to, hindi siya nakatawa eh. Alam na natin na, naku, Auntie Claire, problema na naman to. Panoorin natin mga kababayan. At meeting ni Pangulong naging protaktibo ang naging pagbisita at meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay US President Donald Trump sa Washington, D.C. Bunga ng pagiging very good at tough negotiator ng Pangulo na pababa ni President Very good at top negotiator ng Pangulo na pababa ng 1% ang taripa. Anak ng tawa, kung 1% lang pala ang mapapababa. Dapat sana hindi na siya nagpunta ng Amerika. Buisit na yan. Gumastos pa tayo ng aeroplano, hotel sa mga entourage yan. Nagpulburon lang sila dyan tapos 1% lang. Marcos Pambira, Jr. sa 19% ang unang 20% tariff rate na ipinataw ng US sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, maituturing na significant achievement para sa Pilipinas ang 1% na bawas sa tariff rate sa bansa. Significant. Isa pa rin ang Pilipinas na may mababang tariff rate na pinatawan ng US sa rehiyon. Dahil dito, mas paiigtingin pa ng bansa ang mga hakbang para maging competitive ang Philippine exports. Base sa records, hindi naman US export dependent ang Pilipinas. Sa madaling sabi, may epekto pero hindi ganon kalaki ang impact nito sa bansa. Ibig sabihin, 16% lang ng exports ang napupunta sa USA at aabot sa 67% nito ay galing sa electronics na kabilang sa may low o zero tariffs sa ilalim ng global trade agreements. Kinumpara naman ni Pangulong Marcos Jr. ang open market at kinumpirma niya at zero tariff agreements ng Pilipinas at ng United States sa mga certain markets lamang.
Ayun na nga mga kababayan, significant achievement. Yan. Ganyan ho, ilinarawan ng Malacanang, yung 1% na yan. Significant achievement. Di ba? Pagka pinakinggan ng ordinaryong Pilipino, significant achievement. Tapos kasunod, 1%, mapapakamot na lang mapapamura na lang ng anak ng pinagago nyo na naman kami. Significant milyon-milyon ginastos natin sa mga entourage dyan, tapos 1% lang. Nak ng Petrang Garapata, Apektado kasi ang ating ang ating ekonomiya, di ba? Yung mga imported goods galing Pilipinas, kung mataas ang taripa, malaki ho ang impact noon sa mga mga importer. Siyempre, kailangan nila magbayad ng mas malaking buwis. Kung mababa ang taripa, mas marami sila mai-import. Pagka marami silang mai-import, mas maraming kailangan i-produce ng mga manufacturer sa Pilipinas, mas maraming trabaho ang kailangan na mangyari para makaproduce ng mga produkto. Yun ang impact nun. Ngayon, pagka tinaas ang taripa, kung ganito bulto ng i-import nila, siyempre, babawasan yan. Doon pa nga lang sa taripa, yayariin na sila Di ba? Siyempre magre-reflect pa sa sa presyo ng mga produkto na yan. Halimbawa, yung produkto na yan konti na lang ang diferensya dahil Philippine made yan. Sabihin na natin maganda Philippine made, pero merong kalaban yan na Indonesian made na konti na lang ang diferensya, mas maganda ang quality nito, mas magandang materialis nito. Dahil tinaasan ng taripa nito, maganda quality nito, mababa taripa, mas mura lang maibebenta. Talo yung produkto natin. Ganun lang ako kasimple yun. Kaya napakahalaga ng taripa na yan. Kahit nasabihin mga imported goods yan, mga consumer nasa Amerika. Yung manufacturing sa Pilipinas, yung mga kapitalista sa Pilipinas, yung mga importer sa Amerika, ang direktang maaapektuhan ng taripang ipinataw na yan ng Estados Unidos. Yun ang simpleng paliwanag na madaling intindihan na pati tayo mas maiintindihan. Maiintindihan din natin. Ito, dito sa bahagi ng video natin na to, dumako naman tayo dito sa drama nitong si Nicolas Torre. Ang sabi ko kasi nitong si Mayor Baste, you're only brave if you have the position. If we had a fist fight, I can take you on. Sa laki na yan nitong si Mayor Baste, baka pagka binatukan niya itong si Nicolas Torre, tanggal pati anit nito Ano sabi nitong si Nicolas Torre, bumida siya. It's just right. Many of our citizens now are in need of help and affected by the storms and the flood. So maybe this is very good time for a charity boxing match. We can do it on Sunday at the Arena Coliseum. Siraulo ka ba, Torre? Hindi ko sinabi siraulo ka, Tinatanong kita, may saltik ka ba? Hindi, tanong lang naman. May saltik ka ba, Torre? Sinabi niya kaya kanya isang fist fight. Hindi niya sinabi magsuntukan kayo. Kunyari sinabi ko kaya naman kita na suntukan Hindi naman ibig sabihin nyo na hinahamon na kita na suntukan. Yan. Utak karahasan. Yan ang ating PNP chief. Sinabi lang na sa tingin ko kung sakaling magbugbugan tayo, kaya kita, Brad. Pero hindi naman ibig sabihin hinahamon ka na niya na suntukan. Ganyan kakitid ang utak ni Nicolas Torre. Anak ng tokwa. Alimbawa, sinabi ko kay Mayor Baste, Mayor, sa tingin ko, kung sakaling magpang-abot tayo sa katawan mo na yan, tsaka sa katawan ko na to, tingin ko makakapalag naman ako. Makakaisa ako pero hindi ko sinisigurado matatalo kita. Pero hindi ibig sabihin na hinahamon kita. Pero okay lang yan. Ika nga nitong si Edison Bong Nebriha, can we mature up people para sa bayan? Mga sintusin to Boss Edison. Dati sa MMDA yan Boss Edison. Wala Di ba? Sinabi lang nitong si Mayor Baste, kung sakaling magpang-abot tayo, sigurado di ka tatama sa akin. Yun lang naman sinabi niya. Hindi niya naman sinabi na magsuntukan tayo. Masyadong pabida itong si Nicolas Torre. May bala ka man tumakbo ng pagkasenador? Nicolas? Ikaw talaga, oo. Yan ang sinasabi ko sa'yo, kaya ka nababas
Kaya ka tinatawag na General Diwata. Eto, pero para sa buong report, ito na ho ang ating mga iniidolo dyan sa saganang mamamayan. Ito, mga malulupit ito, mga idol to. Game. Ako yung hinaamon sa Yan tukan ano ka na yan, predictable yan. Ayun, hinaamon kasi siya tapos sabi, sige, di ano tayo. Sino ba yan? Sino ba yan naghamunan? Charity boxing na lang tayo tapos lahat ng kikitain ay mapupunta sa Ba? kababayan nating naapektuhan ng kalamidad. Sino ba yan naghamunan? Si ano ata, si Baste. Aba, Oo. sinong kahamunan? Si PNP chief. Oh, Oo. Tingnan natin kung ano mangyayari. ganun ba? At natin kung matutuloy. May hamunan bang nangyari? Oo, sabi niya, paramihan tayo ng kain ng hamon. Teka, Tinatanggap ko ang hamon mo. Meron ba tayong ano niya? Baka naman walang ano yan, ha? Ha? Mga walang ebidensya. Tingnan nga natin. Meron ba dito? May ebidensya ba? Wala ata doon sa ating ano. Wala tayong ebidensya? Meron ba dito? Meron na yan, oh. Meron ba? Meron. Hamunan eh. O sige, yan muna. Mukhang masaya yan, eh, ha? Ano bang hamon ni Baste? Sige nga. Tebastan. Tebas. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, kung makaya kita. Ganun lang. But you're a coward. You are not Hindi siya ng hamon ha. Malinaw yon, malinaw. Kaya kita kung magsuntukan tayo. Pero hindi ko sinasabing, halika rito, suntukan tayo. Dalawang magkaibang bagay yun. Kunyari, sinabi ko dito, sa tingin ko, pagka nagsuntukan kami ni Senator Ping Lacson, matatalo ako sa kanya. Kasi, dati siyang PNP chief. Hindi ibig sabihin nun, naghahamon na ako na suntukan. Comprehension naman, Nicolas Torre. PNP chief ka pa naman. Nanto ka, sabaw-sabaw ka mag-isip. without your position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Ayun. Sino tinutukoy niya dyan? Wala naman siya pinangalanan, eh. Oo. Ang tinutukoy ata niya yung ating hepe ng pambansang pulisya. Akala niya siguro, hindi kakasa. Kinasahan eh. Teka, ano bang pinagmulan? Ano bang... Hindi bakit ko alam. nahahamon? Basta yun lang ang... ano ba? Paano yung podcast ba yun? Parang naka-live ba ata? Podcast ba yun? Oo. Anong tugon ni PNP Chief? Bay kumasa. Kumasa? Libre 45 ikinasa. Ba? Ano sabi? Sabi niya ay... Ito, pakinggan na lang natin. Akala ko puno na ang sarup judge eh. Sige nga, ano naman ang sabi ng PNP Chief? Tama-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment Anak ng tokwa. or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match this coming kung para mabilis this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin, siguro you can find sponsors. Per round may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong ma-raise na pondo. Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And, sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pag... Ganyan ang kalidad ng PNP chip na meron tayo. Ganyan kakitid ang utak ng PNP chip na meron tayo. Anak ng toko, ang buong institution bababuyin mo para lamang sa ego mo. Dahil lamang sinabi ni Mayor Baste na kung sakaling magpang-abot tayo, sigurado kaya kita na suntukan. Anak ng Petrang Garapata, kung ganito na lang ang mga magiging chief PNP natin, magsi-abroad na ho tayong lahat. Anak ng... Bigyan yan, boxing na lang para madaling iset up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully they will oblige. Lakas ng influensya. I will ask Araneta to set up boxing ring. Kala mo kung sino Naging PNP chief lang, kala mo kung sino na. Kapal ng mukha. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya.
Ayun! Sinasabi ko yun. Ba, totoohan, patotoo. sabi ko Akala sa'yo. ko biro-biroan lang yan. Sabi ni General Jean Paro sa likod, boss, akong manager mo. Ako ang coach. 20% tayo dyan, boss. 20%. Oo. Araneta Coliseum. Hindi, may medyo, kung madalian yan, linggo na yan eh. O, yun na nga. Baka imposible. Kasi siyempre, Diyan sa Ilorde Boxing sa Mandaluyong, meron dyan. Hindi, ako sa- nasagot ko na yung venue. Ganon? Oo, ako na magbabayad. Ba? Diyan tayo sa Philippine Arena. Wala tayong boxing modeling doon. Hindi, maglalagay tayo. Di ba, may NLEX dyan. Oo. Yung kalsada, doon tayo. Sa tapat ng Philippine Arena, kalsada. Hindi tayo makakakuha ng doon, ganansya, kasi may entrance fee, may sponsors eh. Yung pagpasok Pambira. Sali ako dyan. Pinagkakitaan nyo na eh. Boss dyan, sali ako dyan. Sali ako dyan. Pwede ba sumali si PH dyan? Ako yung water boy. Ako yung tagahatid ng tubig kay Torre at dito kay Mayor Baste. Hindi, ayan lang ho ang testamento na napakakitid ng utak ni Nicolas Torre. Ayaw ko man tawagin general kasi pagka-general ka, ang katungkulan na yan ika nga yan pinakamataas. Ha? Si PNP, general ka general, di ba? Ano ka? Sa bagay, kahit nung panahon ni Jose Rizal, di ba? Panahon ni General Luna, meron talagang mga general na merong sabaw-sabaw ang utak. mo ng tol, Oo. medyo mahal. Oo. Kasama na dyan yung pinang boxing. Di ba? Para nasasakyan yung mga manonood. Pwede. no? Hindi pa tayo mahirapan sa Lahat ng mapalingon, bayad. bayad. Lahat ng mapalingon. Oo. Ay, pero siyempre, yung General Torre, batak yan, pare ko. Ay naman. General yan eh. Pero palagay ko, ano lang yan. Hindi ko alam kung tototohanin nila yan. Mapapasubo si Bastilla kung bigla niyang atrasan yan. Siya na unang nagsabi. Sa bagay, sa Diba? mga kulturang Pilipino, pag Oo. naghahamon ka at may kumasa, Oo. at hindi ka nagkasalimbawa Kahit dyan. pabiro-biro lang eh. Ito lang, makaka-relate yung mga kababayan natin dito. Oo. Alam mo, naghamon ka ng debate Yan. sa Luneta. Oo. Sabi mo, magdala tayo ng granada. No, magkakabit ka ng mga dinamita sa katawan. Tapos hindi mo Oo. naman pala ikinol. Oo. Siyempre, sasabihin, hindi naman ba? Hindi, naghahanap na ng dahilan. Oo. Hindi, ito gusto ko, sige ito gusto ko alapat, sige ito sa ganyan eh. Ano-ano. Yung mga bagay na Ay, imposible eh. Hindi mababa yung ano tawag ito? Credibility. Totoo. So, may sagot na ba si Baste dun sa sagot ni General Torre? Wala pang reaction ngayon. Ewan ko. Kasi siya ang nauna nagsabi. Pero bagay si Basti, pag nakita mo yung katawan niya, puro tato, tsaka malaki katawan ha. Parang malaki, no? Parang nag-weights din si Basti eh. Ang problema dyan kasi Diba? kung boxing bang sabi ni Baste, Suntukan sabi. suntukan. Pero walang sinabi kung ano eh. Kay General Torre naman, boxing. Ayun para na madali ang setup. Kasi naman, kung suntukan na walang gloves, Mixed martial arts yun. tsaka masyadong violento yun. Yan, At least yung boxing ay tanggap ngayon bilang sports, di ba? Hindi, tsaka nakakita pa naman, pwede ito tumanggap ng sponsor eh. Sponsors, tapos mga kikitain ay itutulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Ba? Oo. Sige. Di ba? Gawin Hindi natin. ko lang alam kasi si Baste kung yan ay may training kasi bukod sa kanyang pabanda-banda, yun kasi nagbabanda yan eh. Hindi ko alam ang iba pang extracurricular activities ni Baste. Oo nga, no? Di ba? Tsaka iba kasi yung boxing eh, di ba? Oo. Ano yan? Resistensya yan eh. Sabihin mong every 3 rounds tapos 12 rounds. Naku, kung wala kang resistensya, maganda-ganda dyan. Baka 3, 4 na rounds lang. Hingal kabayo ka dyan, pare ko. Diba? Siguro, abangan na lang natin yan, ha? Oo. Kung talagang magkakaroon ng ganyan, na ako sa personal kong pananaw, yan ang may siguro usapan lang. Hindi, ano yan? Kasubuan na yan, pare ko. Ito talagang si Sergeant, talagang gusto niya magkaabutan eh. Ibang klase, talagang to si Sergeant, ibang matindi. Pasubuan na yan, tuloy na yan. Balita ko, isa naghahasa na ng labaha eh. Labaha, gano'n ha. Ay, hindi kasi, Jen, ha? Oo. Ito yung ikinagulat ko, hindi yung... Hindi yung suntukan na yan. Ang ikinagulat ko ay yung may naghamon kahapon Jen eh. Humamon din. Oo. Di ba? Hamunan kayo ng hamunan, ha? Di ba ang unang naghamon ay yung Oh. NDRRMC ba yun? O yung, sino bang nagsabing
Ano yung hamon? DILG yata din eh, no? Na ano? Na ang sabi nung naghamon ay may papasok daw na 4 na bagyo sa Webes. Ang sabi nung sino bang nagsabing hindi yan totoo? NDRRMC. Ayun, Tama. parang meron, statement sila. Oo, sabi, hindi yan totoo. Eh mukhang kinol nung bagyo. Taga-totoo ba? sabi siguro hindi totoo Oho. Simula ngayong araw na ito, simulan na natin ang pagbibilang. Ba? Alam niyo po ba mga kababayan na bukod sa bagyong Dante na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, meron pang pangalawang bagyo na nasa loob din ho ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw na ito. Yan. Yung dating low pressure area, lumakas naging isang tropical storm. Nako. Yes. Pero sa amin, sinasawsaw sa kapiyan eh. Alin? Yung bagyo na yan. Bakit? Ano pangalang bagyong... Emong. Kita mo? Sinasawsaw sa kapiyan, pare ko. Pandisan. Emong. Diyan sabay sa Gana, tsaka doon sa Tandang Soro. Ayun, no? Oh. Asan ba? Isa, dalawa. Ayan, D. Yung D ay Dante. Yes. Yung S, Semong. Emong. Asan yung Emong? At meron pa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na LPA. Yung bilog na pula, yun ba yun? May possibility din na maging ganap na bagyo in the next 24 hours o Webes. Ba? Therefore, pagka pumasok yan sa PAR at naging bagyo, 3 bagyo na nga. Ang sabay-sabay? Sabay-sabay. Hindi, pero si Dante kasi palabas na eh. Baka hintayin yung dalawa. Ganoon, magantabay ng bagya, no? Oo. Basta usapan naman, sa loob ng par eh. Oo, sa loob ng par. Hindi, pero 3 lang yan. Ang sabi niya kasi, 6 eh. Sabi yung kahapon. Baka si Crising nakalabas na eh. Oo nga, si Crising. Wala na. Pero kakaiba, no, na may ganyan 2 bagyo sa isang pagkakataon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Baka sabihin kasi nung nagsabi, hindi, yung isa kasi dyan, habagat. Kaya 4 talaga yan. Di ba? Kinagulat mo rin ba kasi yan? meron ba isa pang habagat nga pala, no? So, Dante, Emong, ano pa yung isa? Goryo ba yun? Gorlo. Ha? F para muna. Pabian. Dante, Emong, Pabian. Tapos habagat. Habagat. 4 nga. 4 nga. Ayun, Emong, Pabian. Tapos habagat, Goryo. Talaga naman, Yan ang kagulat-gulat. Diyan ako nagulat, Jen. Parang first day ba nangyari yan sa kasaysayan na kung magkakasabay-sabay sa loob ng par? Yung 3 ay wala pa akong nabalitaan. Pero yung 2 ay bihira. Yung 2, di ba, merong tag doon? Ang kadalasan, Jen, 2, pero magkasunod na magkasunod. Pero yung 2 at the same time sa loob ng par, yan ang hindi ko masyado pang... Bibihira di ba, yung tag doon makiwara. Hindi, tag doon yung... yung nasa labas na, hahatakin, babalik. Fujiwara. Yun na nga mga kababayan, napakarami hong mga paikot-ikot na bagyo ngayon sa ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat kung sakaling magbugbugan itong si Mayor Baste at itong si Nicolas Torre. Tayo ay manunood niyan at tayo magre-referee. No? Hindi pong referee pagka medyo nabubugbog na tong si Torre.